everything the Chinese sell is backward technology that they copied from the West. Ibig sabihin, halimbawa yung fighter jet nila, yung technology nun, kinopya lang nila sa Amerika. Natatawa tuloy ako. Kumbaga, nakaw na technology yan, mga kaistorya. Tapos, yabang-yabang mo, pinagyayabang mo, mga asset mo. Kaya mo lang pagyabangan yung maliliit na bansa na kagaya ng Pilipinas. Yung Amerika nga, hindi mo masuplak-suplak. Alam mo, tapang-tapang nila eh. Alam nyo, mga kaistorya, wala akong tiwala sa tapang po ng mga yan. Ha? At sabi nga mga kaistorya, yung mga armas umano, yung mga assets, yung mga weapons ni China, it's a joke umano. Sabi ng isang influencer, mga kaistorya, may dahilan eh. Kung bakit nasabi po niyang joke lang yung mga assets po ng China eh. Kasi mga local, papakita ko sa inyo mamaya mga kaistorya, mga referensya natin. Kala mo tapang-tapang nito ni ano. Gaya nitong sinabi nito ni China ha. Chinese General Military will show no mercy on Taiwan independence. Hindi daw sila maaawa. Hindi sila magpapakita ng awa. Kala mo tapang-tapang, no? Basahin nga natin. Ano ba ito? Alam nyo, ang nakikita ko dito, Saywar na naman ito, mga ka-istorya. Ano yan? Military tactic po yan. Bahagi po yan ng art of war nila. A top Chinese military official vowed to show no mercy toward any move toward Taiwan independence despite turmoil on the top ranks of the country's armed forces. Kasi ayaw nito ni China na i-recognize ng mga bansa sa mundo ang independence ng Taiwan. Kasi ang kahulugan sa kanila ng independence ng Taiwan, tuluyang humiwalay sa kanila si Taiwan. Ang sabi kasi ng China, sakop ng China ang Taiwan, kaya hindi pwedeng magkaroon sila ng independence, hindi pwedeng kumbaga magdeklara sila ng full independence o yung tuluyang kasarinlan. Ayaw ni China yon. Yun yung tinatawag nilang One China policy. No matter who wants to separate Taiwan from China in any form, the Chinese military will never agree and will show no mercy, said People's Liberation Army General Zhang Yuxia. Zhang is Vice Chairman of the Central Military Commission of the Chinese Communist Party. Well, wala akong tiwala sa kung na yan, mga kaistorya. Ito nga sa dami ng pagbabanta nila, mga kaistorya, na invasion, pagsugod, panggigera. Bakit hanggang ngayon wala? Puro banta lang, di ba, mga kaistorya? Puro banta lang. Kaya nga, itong mga pro-China idol nila China hanggang ngayon naman. Alam niyo bakit asar na asar ang China? Sa Amerika, lagi ko sinasabi sa inyo, kung bakit asar na asar sila sa foreign policy ni PBB ngayon, lalo pati na itong mga pro-China. Kasi mga kaistorya, yung foreign policy ni PBB na kumiling po sa Amerika, malaking hadlang po yun para matagumpay po na maisakatuparan ni China yung tinatawag niyang One China policy or para matagumpay po nila mga kaistorya na makubkob ang Taiwan. Ang tanong lang doon sa pagkubkob nila sa Taiwan, hindi ba nila tayo idadamay? Ang laki-laki po ng picture, mga kaistoryahan. Nandyan sila sa West Philippine Sea, hindi sila umaalis. Pumupunta po doon yung mga warships po nila. At eto pa, ang isa pang mas malaking picture. Meron po silang militarized artificial island po dyan sa Mischief Reef. Anytime pwede po sila doon magdaong ng kanilang mga submarines, ng kanila pong mga warships, mga kaistorya ng kanilang aircraft carrier. At anytime, kung may airstrip po doon, pwede po sila doong magpalipad ng fighter jets nila. Malapit lang po yun sa Taiwan at sa Pilipinas. Oo, mga kaistorya, malaking ano po yun Kumbaga parang isang alas po yun ni China. Mabuti nandyan po ang Amerika at saka ang allied countries po ng Amerika. Paano lang kung wala si Amerika? Paano na lang kung ang foreign policy ni PBBM kumiling po sa China, kagaya ng former administration? Yari tayo doon. Naiisip nyo, nai-imagine nyo mga kaistorya kung anong mangyayari. Hindi ko nababasahin ito Basta ang nakita ko dito mga kaistorya, yung sinasabing di raw sila magpapakita ng awa sa sino man umano na magtatangka na ang Taiwan ay tuluyang humiwalay
sa China sa anumang paraan. Hindi umano sila magpapakita ng awa. Ayan, no? Ayan, no? Ewan ko lang, ha? Bakit po nasabi ng isang influencer or YouTuber na ganito? China Observer po yan, ha? Ayan po yung kanyang YouTube channel, ha? Bakit niya nasabing China's aircraft carriers, stealth jets, and missiles are all a joke? PLA's might is just 1/3 its facade. Ito kasi yan, eh. Ha? Anong sabi dito, mga kaistorya? Ha? Countries buy defective Chinese military equipment. Why? Aba, nagbebenta pala ito si China ng mga defective military equipment. Ha? Bakit bumili ang mga bansang ito? Anong ibig sabihin nun, mga kaistorya? Ang sabi po dito, China's defense industry has exported malfunctioning and defective military equipment in the recent years, leaving countries short of what's needed for their security while also draining military budgets. Yan ang nga ba sinasabi ko? Hindi lang low quality, may sira pa. Kilala si China dito lang sa Pilipinas, kung gaano ka low quality, kung gaano ka substandard yung mga binebenta po nila. Hindi lang military equipment yan, mga kaistorya. Eto, isa sa nabiktima po si Nigeria. Anong sabi dito? Nigeria's military reported several technical problems with the Chinese-made F-7 aircraft delivered starting in 2000. Fighter jets po ito. Mga kaistorya, a handful were lost in crashes or accidents. By 2020, of the 9 remaining, 7 had to be sent back to China for deep maintenance and repair. Nabiktima si Nigeria, nabintahan po ng fighter jets, mga kaistorya, na low quality. May sira pa. Ano pang sabi dito? Si Myanmar naman ito. The military junta ruling Myanmar found that the Chinese made radar on its JF-17 aircraft has poor accuracy. Walang kwenta din pala, mga kaistorya, yung radar system po nung JF-17 fighter jet na ito. And the aircraft itself lacks beyond visual range missile and airborne interception radar. Paktay tayo dyan. Bangladesh, isa pa si Bangladesh, reported problems with firing the ammunition loaded into its Chinese Belt K-8W aircraft just shortly after their delivery. Dami, no? Ang daming nabiktima, mga kaistorya. Kaya halos walang bumibili ng mga armas ni China, Ay sinasabi ng isang influencer na kagaya Pinoy din ang nagsabi na isa daw po sa malaking negosyo ni Amerika yung war, yung pagbebenta po ng mga weapons or military assets, Kulang siguro sa kaalaman. Ang alam niya siguro, mga kaistorya, ang nagninegosyo lang ng mga armas pandigma ay si Amerika. Hindi niya alam, mga kaistorya, na pagkadami-dami pong bansa na isa sa negosyo nila, mga kaistorya, yung pagbebenta ng mga armas pandigma. Hindi lang si Amerika, pati nga si China, pati nga si Russia, pati nga po, mga kaistorya, si South Korea, ganun din, si India, ganun din, si France, si Spain. Ang dami niyan, mga kaistorya. Kaya kung kulang sa kaalaman, kung ang sasabihin Amerika lang ang nagninegosyo ng ganyan, hindi po totoo yun. Realidad po, maraming bansa po, ng first world country, nagbebenta po, nagninegosyo ng mga armas pandigma. Ito pa, Pakistan, nadali din pala ito, mga kaistorya, ni China. The largest importer of Chinese military equipment expressed dissatisfaction. Hindi sila satisfied with Chinese-produced F-22P frigates, including technical issues, engine degradation, and poor overall performance. Pakistan, ito naman po ay frigates. Ano po ito? Warship po ito, mga kaistorya, Pakistan also found that the onboard imaging device of the FM-90N missile system had a defective infrared sensor. Pati yung missile,
low quality system and SR-60 radars o radar na naman. As a result, the missile system was unable to lock onto targets. Sablay, hindi kakayanin pasabugin yung target. The AR-17 sensors has to be discarded completely. Diniscard po, mga kaistorya. China attracts customers for its military equipment with cut rate pricing and financing. Mura. But there are hidden costs. Nako po, may hidden cost. Mura nga, may hidden cost naman, especially when gear malfunction. A lack of technological compatibility with the Chinese military equipment can prove particularly expensive. Countries often do not have the personnel with the expertise and training to resolve issues. They also can have difficulty acquiring replacement. Ibig sabihin talagang problema. Tanaw, pati sa maintenance and repair, may problema. That has pushed some countries to recruit help from third countries. May third countries pang binabanggit para lang ma-repair at ma-maintain. For instance, the Myanmar military forged partnerships with Pakistani technician to solve its technical problems. Dapat yung maintenance po, mga kaistorya, at repair, sagot ng sagot ng China dapat yan kasi sila po yung supplier, sila yung seller, sila yung nagbenta. Ang problema nito, si Myanmar, kumuha pa ng technician sa Pakistan. Masisira sila. Kaya paano magbo-boom yung pagbebenta nila ng mga armas nila, no? Diba? Ito pa. Anong sabi dito? China sells low quality weapons. Ayun na nga. Low quality. Yung mga binebenta po niya, hindi lang defective. Low quality talaga, mga kaistorya, ha? Anong sabi dito? Palakihin ko kasi medyo maliit po yung text. Para mabasa din po ninyo. August 1 ito, 2023. In recent years, China has sold and exported weapons to more than 40 countries worldwide. A growing problem has been arising, however, concerning the quality, safety, and performance of this equipment. Global Research Organization RAND Corporation indicated in a June report. May problema umano sa quality, sa safety, at sa performance. Low quality nga. Many countries acquiring Chinese military equipment for the first time are finding that certification standards are lower than in the West. The West talaga. Yung mga armas na binibenta po ng Amerika, hindi kayang tapatan po ni China. Where there are standards of excellence shared by NATO countries which endorse the certification of technologies. Andrei Serbin, a geopolitical intelligence expert and director of the Argentine think tank CRIES, told Dialogue on July 11, China doesn't have a system that comes even close to that. Di nila kayang tapatan talaga. Yung technology po ng Amerika, di nila kaya. Despite the initial promise, Chinese military equipment fails to pass post-delivery test, which leaves purchasing countries in a precarious position without the expected level of security and depleting their military budgets. Serbin said, naalala ko tuloy yung plano po ng mabuti ang napag-uusapan ngayon na fighter jets na i-acquire ng gobyerno po natin base po dun sa third horizon ng modernization ng armed forces of the Philippines. Ang isa po sa pinag-uusapan ay yung F-16 Viper, na fighter jet po ng Amerika. Maganda yun, F-16 multi-role fighter jet po yun. Pinagkumpara po yung yung sa France, kung hindi ako nagkakamali, nalimutan ko kung anong fighter jets po ito. Yung layo na nararating, lamang na lamang po yung distansya na nararating ng F-16. Doon sa Saab Gripen, yun, naalala ko. Mas lamang. So, mas practical na ang bilhin talaga ay yung F-16 Viper po ng Amerika. The lack of technological compatibility with Chinese military equipment is also costly. Recipient countries lack trained personnel to solve. Ayun na nga, yung technician na may problema, natural may maintenance po yan. Natural, sino bang nag-maintain yan kung hindi po mga technician? Kagaya ng ginawa ng Myanmar, kumuha pa sila ng technician sa Pakistan. Chinese military exports mainly go to developing countries in Asia, Africa, and South America. Ang target nila yung mga yung mga developing countries, siyempre nauuto
sa mura na presyo yun naman pala faulty. Low quality, may sira pa. Faulty equipment In specific instances, the Nigerian army experienced numerous technical problems with China's F-7 aircraft which were delivered starting in 2009, so on and so forth. Kagaya din po yan nung binasa ko po sa inyo. Most of the Chinese JF-17 fighter jets that Burma acquired in 2022 were grounded due to serious technical failures, including structural cracks. May mga bitak. Anong klase yun? This aircraft proved unsuitable for use by the Burma Army. Burmese news site, the Irrawaddy, reported. Anong klase yun? Aeroplanong pangdigma, may bitak-bitak. 2022 Pakistan. Yung binasa ko din kanina, naniwala na kayo. Dalawang referensya po yan. The Bangladesh Air Force, so on and so forth. Yung binanggit ko din kanina, binasa ko kanina. China shows little commitment. Yan na. Yung after, market ng sinasabi mga kaistorya. Yung after sales na matapos mong bentahan at matapos mong mabili mga kaistorya. Ayun ang yung serbisyo ng mintina. Kumbaga yung customer service. Yun ang mahirap daw na. China shows little commitment to maintaining and repairing the equipment it sells, forcing some countries to seek help from third parties. For example, Burma teamed up with Pakistani technician to fix technical problems with the JF-17, which was China's responsibility. Diba? Tama yung sinabi ko kanina. These delays affect the military modernization timeline of purchasing countries around, said. Backward technology. Ano ba itong backward technology na ito? Everything the Chinese sell is backward technology that they copied from the West. Ibig sabihin, halimbawa yung fighter jet nila, yung technology nun, kinopya lang nila sa Amerika. Ayun ang sabi dito mga kastorya. Ulitin nga natin. Everything the Chinese sell is backward technology that they copied from the West. Ay kaso, nag-update po lagi ng technology si Amerika. Ay kung yung nakopya nila yung panahon pa ni Kupong-Kupong, ang Amerika lagi nag-update. Carlos Sanchez Berzain, director of the Miami-based Inter-American Institute for Democracy, told Dialogue on July 9, "We are not going to see that there is a Chinese initiative in technological development." Talaga itong si Bugos din pala ito si China. Beijing does not have its own technological development because that costs a lot of money, Sanchez Berzain added. When some new technology comes out in the US, China quickly retro-engineers it and represents it their pirated copy within months. Yan nga kinukopya lagi ni China. Kung kopyahin, imposibleng makopya ninyo ng 100% yan. Yung technology ng Amerika, nagtatanim pa po yan ng spy si China. China did not consider the JF-17 in its arsenal, which indicates something wrong about the system. Alam nila na may hindi maganda, may mali sa system po ng JF-17, pero binebenta nila. Kaya nga, hindi yun kasama sa arsenal nila. Tapos binebenta nila. Kumbaga tapo na para mapagpirahan, ibebenta sa ibang bansa. Kawawa naman yung napagbintahan. Biktima sila ngayon. It initially used a Russian engine but it should use a Chinese one now. China is late to high-performance engine, so there may be questions about its technology, Servan said. Kita niyo. Natatawa tuloy ako. Kumbaga nakaw na technology yan mga kaistorya. Tapos yabang-yabang mo, pinagyayabang mo mga asset mo. Kaya mo lang pagyabangan yung maliliit na bansa na kagaya ng Pilipinas. Yung Amerika nga, hindi mo masuplak-suplak. Paki-share po mga kaistorya at paki-like. Yan po ang mga totoong impormasyon na maihahatid ko sa inyo ngayon. Maraming salamat po sa mga solid po nating kaistorya sa buong mundo na laging nakantabay sa inyong lingkod. Muli ako po si Juan, historiador, ang taga-kwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito ang bansang Pilipinas.